Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa Nueva Ecija TV48. Ngayong araw po ay nandirito po tayo sa Central Luzon State University para sa Nueva Ecija Rice Farmers Consultation. Ito po ay dadahuluhan ng mahigit sa 500 magsasaka. Ito po ay dahil po sa patuloy na tumitindi na krisis sa palay at bigas sa buong bansa matapos po ang 6 na taong pagpapatupad ng Rice Liberalization Law o RLL. Patuloy po kasi ang pagbagsak ng imported na bigas sa lokal na merkado habang palugi ang mga lokal na magsasaka na silang pinakaapektado lalo na po sa ngayon na halos umaabot po sa 7 pesos ang kada kilo ng bigas. At dito po sa Nueva Ecija kung saan po tinagurian ang Rice Granary of the Philippines. Kaya naman para tugunan umano ang krisis, may mga itinataguyod na panukalang patakaran ang mga iba't ibang mambabatas, politiko, ekonomista at iba't ibang organisasyon. Kabilang narito ang mga panukalang Rice Act sa Kongreso at Senado na mag-aamyenda sa RLL. Kaya naman po ngayong araw, nagkaisa ang mga samahan ng Bantay Bigas, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Utak Magsasaka Novo Ecijano at nagkakaisang magsasakang Novo Ecijano na ilunsad ang Nueva Ecija Rice Farmers Consultation. Layunin po nitong matipon po ang mga magsasaka ng palay sa Nueva Ecija para dinggin po ang kanilang mga hinaing sa gitna ng krisis sa palay at bigas sa ilalim ng RLL. Dahil din po dito sa consultation po na ito ay magkakaroon po ng collaboration at magkakaisa po sa mga pagsusuri at panawagan ang mga magsasaka tungkol sa RLL at mga panukalang patakaran sa bigas. At layunin din po nitong pagtibayin ang diwa ng koordinasyon at pagtutulungan sa hanay ng mga magsasaka at iba pang taga-suporta. Nakarating po sa ibang bansa, marami nang narating at siya ay hinahangaan na pinangunahan ni Professor Adonis Morten Villanueva. Palakpakan po natin. Nais po yung patiin at siyempre, inaasahan pa rin natin darating yung Department of Trade and Industry Assistant Secretary. Hindi hintay ko yan dahil nag-promise siya na siya ay darating at yan na nangangasiwa ng buong CDA, Cooperative Development Authority, si Ginoong Virgilio Lazada. At maaaring din siya. Pero nauna na yung tulong niya. Nauna na yung tulong niya ng pamagitan ng nagbigay ng 5,000 para sa ating pagkain. At yung nakita nyo, kung bigyan na kayo ng lugaw, pinakikita na pwede tayo mabuhay dahil sa lugaw, kahit na mag-import, ay padala ng ating Mayora Alvarez. Kaya yung lugaw ay nagsisimbolo na tayo ay mabubuhay kahit wala ang importasyon. Special ko rin pakikilala na ang ating isa o dalawang mga kaibigan na eskwela kito ng high school na 1953 dito sa CLSM, hindi makalimutan pagsasaka. Nag-retire doon sa California. Yung mag-asawang Rocky ng Santo Domingo. Tumayo nga kayo. Luke and Rocky. Ayaw, mag-asawa ngayon. Yan ay pupunta dito para umari doon sa Santo Domingo na meron silang 23 hectares lang na mabuburin. Pero kasama natin maangal at nagpo-complain na bakit ganito ang nangyari sa presyo ng palay. At marami pang dapat banggitin ko pero hindi mo na mababanggit pero pasensya na kayo. Pero pinupuli ko sa ngayon pala yung GILBA. Yung GILBA. At kayo ang nagsimula, nagbigay ng lakas ng itong pagpilip na ito. Palakpakan po natin, yung GILBA.
Nag-uumpisa pa lang po ako. Hindi kasama ito. Ang araw na ito ay matatala sa kasaysayan ng pagtitipon ng mga magsasaka at manggagawang bukid ng Nueva Ecija. Pinangungunahan ito ng 4 na samahan, 2 lokal at 2 nasyonal. Umali, namali, Pagtabigas at KMP, Kilusang Magpapaka ang sasaka ng Pilipinas. Ang Bantay Bigas at ang Kilusang Magsasaka sa Pilipinas ay dapat sila sa itaas. Kami sa ibaba. Ang sigaw natin, ang umali, ang buong Nueva Ecija, ay maaaring magkaroon ng boses na maririnig sa buong Quran. Tayo ay ginaganap natin dito ang ating pagtitipon sa loob ng pamantasang CLSU. Ay huwag yung tatawaran ang CLSU. Ito ay isang paaralang kilala na paaralan ng mga mahihirap. Alam, nagpapaaral dito nung araw na mayaman. Maski tagamon nyo. Dahil talagang pagsasaka. Pero ngayon, mayaman at mahirap, nandito na sila nag-aaral. Hindi na sila pupunta sa Maynila. Ang CLSU ay hinubog sa mahabang panahon, 118 years old. Swerte ako dahil nung ako'y presidente ng 1999 at year 2007, inabot ng 100 taon ang CLSU, centenary, at ako, ang unang pangulo na naging centenary president ng CLSU. Hindi mag-break yung record na yan. After 100 years, another 100 years, magkakaroon ng another centennial president ng CLSU. Ang pagsitig mo na ito ay dinaluhan ng 500, more or less 500 na leader magsasakat manggagawang bukid na may isang buhat. Pakikita na natin ito. Umpisa pa lang. Meron tayong isang buhat, isang layunin na aangat ang antas ng buhay ng mga pamilya sa kanayunan. Lahat tayo ay naririto at nagdadais na ang konsultasyon ito ay may mangyayaring maganda kahinat na makaburuhan. 500 lang tayo ngayon at nagkakaisang boses ay narinig sa buong kapuluan at sa itaas, sa pinakamataas na antas ng buluhagan. Ang grupong umani na aking pinamumunuan ay itinatag ng ilang mga retirado. Matatanda na kami. Ako, 84 years old na ako. Na may pasyon, na may pasyon sa pagsasaka. Naniniwala sa yaman ng bukirin at may taglay na experience at kaalaman. May advokasyang suriin ang kasalukuyang mga batas, pulisiya, patakaran at sistema ng gobyerno na nakaka-apekto ng magsasaka at mangingisda. Ito ay pakikilala ko, sandali, ang aking mga kasama. Iilan lang kami. Iilan ang bilang, pero mataas ang timbang. Parang pala eh. Ang Vice President, si Dr. Quirino de la Cruz. Isang talaga yan expert na
tumitingin ng palay. Yung bini, kilala ng lahat. At siya ang ating gabay sa mga purong binhi. Ang aking tesorero, tatlo lang pala. Ang sikat sa araw na ito, si Rudy Bernardo, na aking sekretary. Sekretary ng Umane. Rudy Bernardo, Father Rudy Abaw, at alam niyo, si Dr. Rudy. Ang aking tesorero, ingat lamang ay si Ma'am Josie. Tumayo ka, Ma'am Josie, Makapangan. At ating mga opisyalis ay si Dr. Teresito Aguinaldo. Dalawang naman ito. Isang libo at isang pogi. Si Ginoong Ramon Valentino. Si Ginoong Ramon Sabakan. Matatandaan niyo, nakita niyo sa video. Ang sabi niya, tanggalin ang ugat ng mga may kasalanan nito. Alam ko natatanggal niya, DA Secretary ng Department of Agriculture. Yan ang makikita niyo. Hindi lang Eugenia Pineda. Sige na ako Mauro Reyes. Medyo nag-discuss at dahil dito sa airport. Sa ngayon, yung ating umani, ay tinatagyanay, natutuwa lang kami. At mapapakinabangan yung utang namin at yung makakatulog tayo sa pagkain Pilipino. Pero, meron kaming adhikain. 4 na rin ang aming adhikain. Masaya, masagana, bilyonaryong magsasaka. Sana tayong lahat ay ganun na. Sa ngayon, ang buhay nating mga magsasaka ay pinaggagalaw at nakasalalay sa mga batas, polisiya, patakaran ng sistema ng programang pinaiiral ng gobyerno na nakikita nating palso, taplis at hindi nakatutulong o anti-farmers sa ating adhikaing magandang pamumuhay. Ang mga magsasakang Nabuisano ay kauna-una sa pagkataon ay nakalasap ng presyo na hindi natin inaasahan. Inabot pa ng 6 pesos hanggang 7 pesos. Sabi nga ng isang kasama namin sa Bibigla, nakabili naman po ng 850. Yun pala 850. Tagtuwala yung 850. So, sa kasalukuyan, napakababa ang halaga ng piso. Mahal ka lahat ng bilihin. Ang presyo ng aking palay ay hindi masigmura. Halos hindi makabawi sa puhunan at hirap. Lalong nababaon sa utang na ikasanla at napagbibre ang aling bukid lupa para makahanap ng ibang pagkakakitaan. Sa ating sa ibaba ay may nakikita na tayong nagtutulong-tulong sa itaas na mga economic managers or advisors, mga departamento na sa ekutibo, lalo na sa agrikultura, mga miyembro ng kongreso at pribadong ma-influensang elitistang grupo na labis na pilit tayo ay ginugupo. Pinaghihina ang loob na gumagalaw sa screen para tuluyan ang bumagsak at magiba ang sektor ng pagsasaka at mangista.
Tinatawag na nila sunset industry ang ating sektor. Naramdaman na natin ito sa ibaba. Naramdaman din kaya ng ating Pangulo ang ating kalagayan ito. Maliwanag na ang kalaban natin ay ang bisyo ng gobyerno na mag-angkat o importasyon, pagpapataw ng mababang taripa sa pagkain, lalo na sa bigas, pagpiling sa mga proyektong nangangailangan ng malaking pondo para malaki ang kickback. Maski nasa Nueva Ecija, na ang pagpapalay ay sentro ng ating kinabubuhay, Rice Granary of the Philippines, walang tatalo dito, ay ramdam na ramdam ng economic divide. Nakikita na nahati ang mayayaman, grupo ng mayayaman at grupo ng mahihirap. Nagulot ako nang malaman ko ang Nueva Ecija nating mahal, ang pinakamahirap na probinsya sa buong Central Luzon. Alam ba ninyo ito? Sang-ayon, tingnan niyo sa Facebook nyo, mag-google kayo. Tayo ang pinakamahirap. Ganun pala. Dahil meron daw mga 1/3 ng mga pamilya dito maituturing na mahirap. Poor families. So, itong nangyari nito. Narito, sa probinsya, ang malaking porsyento ng napapatubigang palay. Narito ang dalawang malalaking dekalidad na pambansang universidad, si LSU at NUST, at iba pang mga eskwelahan na nakakapagpadala ng graduate sa abroad. Bukod sa mga nariyan ang tinataguri ang Science City of Muñoz. Pag nagpunta ka rito sa Science City of Muñoz, andito yung lahat ng agriculture. PLSU, PhilMec, PhilRice, DIPAR, PCC, ang ano lang hanapin mo sa agrikultura, palayan, pangisda, paghahalaman, sa makahiyupan, ay lahat dito makikita at siyensya ay talagang first class. Naturingan kayong ang Pilipinas ay naturingan agriculture base, sapat na lupa, tubig ulan, init ng araw, well-educated manpower. Eh bakit tayo nasa buntot ng listahan ng mga Asian countries? Yung 10 na Asian countries. Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam. Pampito lang tayo. Tinatalo na lang natin ang Laos, Cambodia at Timor-Leste. Maria Jose. Sinasabi nila na ang per capita income, ang pinag-uusapan ay yung per capita income, GDP. Kung susiriin mo, yun, ando na sa baby buntot na tayo. Huwag na natin hintayin magiging panguli talaga tayo. Number 1 importer na tayo ng bigas. Pati ang Myanmar, import na tayo. Hindi ang Myanmar, pero nag-import na tayo sa Myanmar. Nakabaon na tayo sa utang. 17, mga dole out na problema, akap, tupad, etc. Ay para ang mayaman tayo. Pinamimigay lang natin pera. Ginagawa natin medyo masipag at tamad ang mga ating mga mahihirap. Ngayon ay
nagkakabukingan na. Masalamat at pinuto ang flood control project. Nakita natin na ang mga proyektong ito na malalaki at bilyong-bilyong salapi ay madaling puhanan ng kickback, photo, parking fees, kalasa, at ibang termino na ngayon natin naririnig. Nang pumutok ang iskandal na ito ay mukhang tip of the iceberg lang. Yun. Marami pa siguro, marami pa lumalabas na mas malaking na dapat magmula noong nagsimula ang COVID 2019 hanggang sa panahon nito. Sa totoo lamang, ang nasisiwalat na korupsyon sa ating kababayan ay hindi lang nakakahiya, nakakatakad pa at nakakadismaya sa mga taong nagpapagod at nagpapakahirap na maghanap buhay upang kumita ng paraan samantalang ang sinagukusang milyon-bilyon na nawawala ay nilulustay lang ilang walang pakundangan ng walang pakundangan. Hindi nakapagtataka. Ang mga tao ay magduda na ang may intabahan na mataas na opisyal ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Tinatawanan na tayo ng ibang bansa kung nangyayari ito sa Korea, sa Japan, sa Thailand, at iba pang developed countries. Yung mga nakikitang hindi nais-nais opisyal ay nagpatiwaan na o kaya nag-resign na dito sa atin, sa ating bansa, ang mga opisyal, obvious na ang magkakasala na ating tugpo pa rin sa posisyon. Sumigaw na ang Malacanang, mahiya naman kayo. Sumigaw na rin ang umali at ang namali at ang buong Nueva Ecija. Pakinggan naman ang hinahin namin. Hindi 20 pesos na bigas ang kailangan namin. 20 pesos na floor price ng palay. Itigil ang importasyon. Ibalik at itaas ang taripa. Palitan ang RTL o RLL ng alternatibo na ang batas at programa ay may pantay-pantay na pagtingin sa mga aktor ng rice industry, lalo na sa mga magsasaka. Ang tubig, patubig, post-harvest facilities, at market ang dapat prioridad ng mga programa. Bago mag-init ang ating mga punong tenga, tatapusin ko dito ng ilang conclusion at mukhang solusyon at recommendation. Sa tingin ko, hanggat ang pamahalaan ay pinalalakad ng least suitable and competent citizens of the land, o pinalalakad o katistocracy, o kaya may pagka-plutocracy, gobyernong pinalalakad lang ng mga mayayaman. Ang mahihirap ay mananatiling sayad sa lupa, lubog sa putik, palaging tao. Gobyerno natin ngayon ay parang bahay na ang mga importanteng parte ay pinasok na ng anal at nangangambang magiba. Huwag nating tulutan na mangyari ito. Kung naari, daanin natin sa santong dasalan.
tayo rin ang may kasalanan. Ipinauto natin at nilagay, inihalang. Ito, mga lalagay sa posisyon ng gobyerno na mga galing, sakit, walang kabusugan, mga walang alam, hindi mga tao, hindi mga bansa, walang takot sa Diyos. May pag-asa pa tayo. Huwag tayong titigil sa ating magandang adhikain. Lagi tayong sama-samang magsalita at pumuna ng maling gawa. Huwag na tayong masyadong umasa sa gobyerno. Maging self-reliant tayo. Pasalamatan natin ang bawat binigay ng gobyerno. Para tayong buntis na naghahanap ng nawawalang kalabaw, nakatanaw sa mataas, sa itaas, at nakatanaw sa malayo. Sa ating harapan, ngunit nariyan lang pala ang hinahanap natin sa ating harapan. Nasa atin na ang bukilid. Nasa atin na ang produkto. Wala sa atin ang presyo. Ito ang dapat tayo ang magdikta ng presyo ng ating produkto. Huwag tayong magkanya-kanya at mabuhay ng masaya, masagana, masasakang milyonaryo. Milyonaryo di lang sa pera, kundi sa pakikipagkapwa-tao. Kung sa gayon, mangyari ito, nabubuhay tayo sa bansang paraiso. Salamat po. Maraming salamat, Doc Rudy Ungdan, sa napakamalaman at komprehensibong pagtalakay niyo po sa sitwasyon ng mga magsasaka, ng mga katuwa, ng mga magsasaka dito sa ating lalawigan at sa buong Pilipinas. Maraming salamat po at kasama natin, Doc Rudy Ungdan. Ngayon naman po ay bibigyan din natin ng pagkakataon na makapagpahayag ang leader ng nagkakaisang magsasaka sa Nueva Ecija. Galing po ito sa bayan ng Gimba. Nanguna sa pagsusulong ng petisyon para sa 20 pesos na presyo ng palay bargain price sa sariwang palay. Tinatawagan natin, Ma'am Chris Marsan! Magandang umaga po sa ating lahat, magandang tanghali na. Tulad po ng nabanggit ng ating tagapagpatuloy, ako po si Chris Marsan ng Barangay San Roque, bayan po ng Gimba. Hindi ko na po babanggitin ang ating mga panauhin dahil nabanggit na po ng mga naunang nagsalita at ng ating dalawang MC at ganoon din po ni Dr. Rodolfo Ungdan. Tulad po ng nasabi ni kasamang G. Herrera, ang manager po ng radyo natin Gimba, ako po ang nagpasimuno o gumawa ng isang petisyon sa tulong po ng mga kamagsasaka sa bayan ng Gimba. Dahil nakita ko po na yung proyekto ng NIA, dispensa po kung merong taga-NIA dito, na yung pangalawang dayatan at kung saan nakuha ng kalihim ng agrikultura. Nagsimula po ako July 1, 2025 at inilapit ko nga po sa himpilan ng radyo natin Gimba para po sa kaalaman ng lahat na hindi ko po ito ginawa
para sa pangsarili. Inilahad ko po ito sa kanilang pamunuan na kung maaari ay maipahayag natin, mapalawak, dahil talaga namang wala pong tinatanaw na kinabukasan ang isang magsasaka sa hinaharap. Lalo na kung may pinag-aaral na mga apo at mga anak. Marami na pong pangyayari. Marami na ang umani, nag-ani ng palay, pero napakababa po ng halaga. Kayon po ang sumaisip ko na kung hindi man po ako makagawa ng isang layuning makabagbag damdamin para sa pamunuan ng bansang Pilipinas, nagsikap po ako, umikot sa bawat barangay ng Bayang Gimba upang mailahad ang aking layunin na sa tulong po ng radyo natin Gimba, napalawig po ito. Nakarating po sa lalawigan ng Iloilo hanggang doon po sa bayan ng Enrile sa Cagayan. Nakapangarap po kami sa tulong po ng radyo natin Gimba, ng social media. Halos 15,000 pong lagda ng mga magsasaka upang ito ay ating maiparating sa ating ama ng bansang Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos. Kahit po bagyo, nagpunta po kami sa Maynila upang ito sana ay maidulog at maihabol bago sa kanyang sona. Ngunit sa kasamaang palad po, nadeklara na ang July 25 po ay walang pasok sa lahat ng opisina ng gobyerno. Kaya doon po kami nakarating sa himpilan po ng NBC, DCRH at humingi ng tulong na ang layunin ng pagluwas namin ay maidulog ang petisyon kasama ang halos 15,000 lagda ng mga magsasaka. Naiparating naman po sa tanggapan ng Executive Secretary si Ginoong Lucas Bersamin. Ngunit nang pinagtataka po namin kung bakit hindi ito nabubuklat ng ating Pangulo. Dumulog din po kami sa Kongreso. At tulad po ng unang pagluwas, kalapit din po ang idinulog namin doon sa pagpupulong po sa puluwagan ng Kongreso sa pamumuno po ni Congressman Mark Inverga, ang Komite ng Agrikultura at Pagkain. Nagulat po sila dahil sa kapan ng dala naming petisyon. Inilatag po namin doon ang hinaing natin mga magsasaka na sana naman ang pangunahing layunin po ay magkaroon po ng floor price na 20 pesos ang bagong aning palay at hindi ang 20 pesos na presyo na iniaalok na bigas na subsidiya ng gobyerno. Andito po, kasama natin si Kapay Mariano at si Ginang Kati Estadillo ng Bantay Bigas. Sila po ang mga pagpapatunay. Sila ang kasama-sama namin sa pagdulog ng mga ganitong layunin. Kaya sa araw na ito, maraming salamat po sa mga dumalo upang maihiyag natin maipaabot sa kaitaasan ang ating hinaing. Dahil ang palay natin, lalo na po yung umaani ngayon na nasasalagtapan ng kapulan ay nagmumula sa 6 na piso hanggang 12 pesos per kilo. Nakasama na rin po namin si Kapay Mariano. At narito po pwede kong tawagan ang dalawang barangay po sa bayan ng Gimba na noon ay sinulong ang libreng patubig
na ngayon ay tinatamasa na natin, hindi lamang po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, kundi sa buong Pilipinas. At nais ko pong ipaabot sa inyo, sa mga hindi po nakakaalam. Ito po ay unang layunin ng bayan ng Gimba na nagkaroon ng katuparan ng libreng patubig. Narito po si Ex-Kapitan Carlito Castro ng Luzon at Ex-Kapitan Leopoldo Alcantara ng Barangay Naglabrahan. Kasama po si Kapaing Mariano na naglunsad po ng libreng patubig na marami ang nagsabi na suntok sa buwan. Umabot naman po ang suntok sa buwan ng mga taga-bayan ng Gimba sa tulong po ni Kapaing Mariano. Kaya nga po, nasa oras na ito, sa pagkakataong ito, ay nais po namin ipaabot sa inyo na kung tayo ay papalari sa tulong po ng samahan namin ng Bantay Bigas at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, sana ay bigyan na po ng pansin ang hinaing natin upang nang sa ganon, kahit papaano, ay tumaas naman po kahit bagya ang kita natin mga magsasaka. Dahil talaga naman po, ang batas 11203 ang siyang nagpahirap sa ating mga magsasaka. At kung nagawa ng Pangulo na ibaba ang taripa ng inaangkat na bigas, siguro naman po kung tuloy-tuloy ang ating pagdaloy ng pagkain, makakamtan natin ang hinihiling na 20 pisong farm gate price ng bagong aning palay. At sana nga po, sa tulong po ng nasyonal na samahan ng PNP at Bantay Bigas, matulungan tayo, lalo na po sa Kongreso, na sa kanilang muling pagbubukas ay umaasa po kami na magkakaroon ng imbitasyon nang sa ganon ay hindi lamang po yung mga negosyante. Ang mahalaga po talaga ay maiparating natin ang ating karaniwan, ang hinaing ng mga magsasaka dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Naturingan po tayo, Bangal ng Bayan o Rice Granary of the Philippines. Ngunit hindi ko binibigyang pansin. Wala tayong nakikitang hinaharap. Lalo na po ngayon na ungkat ang mga korupsyon sa flood control project ng DPWH. Kaya kung ipipigil po natin ang pagsulong na ito, magtitiis po tayo ng 3 taon pa bago ang eleksyon kung magkakaroon na magandang panibagong pamumuno. Harinawa po, sa tulong po ng buong may kapal, ang pagpupulong po natin ito ay magkaroon ng katuparan ng sa ganun naman. Kahit paano po, meron tayong tinatanaw na kinabukasan sa hinara. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Chris Marta. Ang tagapagsalita po ng nagkakaisang magsasakang Novo Ecijano. So sabi niya, meron na silang napatunayan. Ito yung libreng patubig. No, na ngayon ay tinatamasa na. Kaya, sa pagsasama-sama ng mga magsasaka na narito ay merong tayong patutunguhan. Lokal hanggang national. Basta nagkakaisa. Pwede mo sabay-sabay tayo? Magsasabihin natin ito. Magsasaka, magkaisa. Sa dalawa to, magsasaka, magkaisa. Sige, itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pong programa. At ito na po yung input tungkol po sa 6 na taon ng Rice Liberalization Law
naka-6 na taon na pala ito. Pero ano nga ba ang naidulot nito sa mga magsasaka? Lagi kong nagadinig, lugi. Namamatay na yung mga magsasaka. At sa ngayon, ibibigyan po natin ang pagkakataon na maipaliwanag sa atin ang dating o former DAR Secretary at Presidente ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Rafael Capaeng Mariano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong pinakamainit na pagbati ng isang malusog na araw. Dahil ito pong pag-uusapan natin ay may kinalaman sa seguridad sa pagkain. Kaya po, pag pinag-usapan ng seguridad sa pagkain, malaki po ang kinalaman yan sa kalusugan ng bawat isa sa atin. Ngayon, ang akin pong gagawin, ibabahagi sa inyo, ay itong naging karanasan natin, karanasan ng agrikultura ng bansa at ng Pilipinas sa ilalim ng Rice Liberalization Law. Ano po? At kung kaya't ang titulo po natin ay itong 6 na taon ng Rice Liberalization Law o Rice Tarification Law at ang pagpapalubha ng krisis sa palay, bigas at pagkain. Ano po? Next slide, please. Matatandaan po natin ng December 14, 1994, ay iniratipika ng Senado ng Pilipinas ang pangkalahatang kasunduan ng General Agreement on Tariffs and Trade. Ano po? At gayon din po, pinagtibay ng Senado ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa pandaigdigang organisasyon ng kalakalan, yung World Trade Organization. Kaya ngayon po, taon na ito, ay meron na palang 30 taon. Yung General Agreements on Tariffs and Trade at yung pagiging miyembro ng Pilipinas sa World Trade Organization. Noong pong tinatalakay at pinagdidibatihan yung General Agreements on Tariffs and Trade sa Senado ng Pilipinas, yung po nagpahayag na po ng paninindigan ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas na hindi makabubuti sa agrikultura ng bansa, sa mga magsasakang Pilipino, lalong-lalo na, at sa interes ng mga Pilipino ng Pilipinas, ang pagratipika sa General Agreements on Tariffs and Trade o GATT at pagpasok ng Pilipinas sa World Trade Organization. At ang sabi po, binigyan din ng KTP noon, pag niratipika ng Senado ng Pilipinas ang kasunduan sa GATT at pumasok ang Pilipinas sa WTO, yan na magsisilbing gatilyo ng pagpatay sa ating sariling agrikultura ng ating bansa. So 3 taon na po yan, 30 taon na po ang nakararaan. Kaya noong pong pagtibayin ng Senado ang kasunduan sa GATT at pumasok ang Pilipinas dyan sa WTO, yung pong mga ilan nating mga batas na kahit pa paano nagpuprotekta pa, may protection pa sa ilan sa ating mga pananim ay kasunod po noon ay pinawalang bisa. Halimbawa, Republic Act 1296. Ito pong batas ito ay nagbabawal sa importasyon ng sibuyas, bawang, repolyo at patatas. Pinawalang bisa po yun. Yung pong batas na yun na nagbabawal sa importasyon ng nasabing mga produkto natin. Pinawalang bisa din po yung batas na nagbabawal sa importasyon ng kape. Importasyon ng kape.
Pinawalang bisa din po yung isang paragraph sa Section 23 noong yung Agricultural Fisheries Modernization Magna Carta for Small Farmers na nagsasabi naman po na hindi dapat pahintulutan ang pag-aangkat ng mga produktong agrikultural na katulad na nalilikha sa ating bansa sa sufisyenteng kantidad. Ano po? Ano po ibig sabihin yun? Halimbawa, nalilikha natin yung palay o bigas sa ating bansa, sapat sa pangailangan ng bansa ng Pilipino, hindi dapat papasukin. Ganun din po sa ibang pananim. Kaya lang po, dahil sa pagpasok natin ng Pilipinas sa WTO at pag-ratifika ng GATT at sunduan sa GATT, yung pong particular provision na yun, ng Magna Carta for Small Farmers, pinawalang bisa din po yun. Yung pong Section 15, meron pong provision yun ng National Seed Industry Act ng ating bansa. Dati po, hindi pinapahintulutan ng importasyon ng mga binhi, anumang klaseng binhi, sa ating bansa para sa komersyal na layunin, maliban kung sa pananiliksik at pag-eksperimento. Pinawalang bisa din po yun. Ano po? So kaya, nagsimula na po yun dahil doon sa Agricultural Clarification Act, Republic Act 8178, yun na po, bumahanga ang imported na sibuyas, bawang, pati patatas, yung iba po natin mga crops, tinanggal po yung quantitative restriction, yung quantitative restriction. Halimbawa po yan, yung import ban, halimbawa yung pong quota, yung pagtatagda ng quota, sa kung gaano volume lang ang dapat angkatin, tinanggal po yun. Ang nag-iwan ay yung pag-aangkat ng bigas. Pinanatiling po yung quantitative restriction sa importasyon ng bigas. Next slide. Kaya po mula noon, sumadsad na ang ating sariling kasapatan sa lugar ng produksyon agrikultural ng Pilipinas. No? Nagsimula na pong bumagsak. Nakikita po niyo yung graph na yan. No? Yung sariling kasapatan natin at saka yung produksyon agrikultural ng bansa, talaga pong pabulusok. Halimbawa niyan sa kape at halimbawa niyan sa garlic. Kaya po ngayon, halos 7% ng bawang na ginagamit o pumapasok sa ating bansa ay halos po imported lahat yan. Maliban po sa sibuyas na mataas pa po yung self-sufficiency level natin. Pero pagdating sa bigas po, dati, may konti-konti pa tayo na export na bigas. Ngayon po talaga, todo tayo, fully nag-imported tayo ng bigas. Mamaya po makikita natin. Next slide, please. Kaya po mula noon, nalugmok na sa lumalalim na depisito sa kalakalan at pagsalit o pagsandig sa importasyon ang agrikultura ng ating bansa, agrikultura ng Pilipino. Ano po? Yan. Pagdating ng February 14, 2019, panahon pa rin ni Duterte, ito na po, isinabatas na po yung Republic Act 11203 o yung pong tinatawag na Rice Clarification Law. Tayo po naman, tinatawag natin yan Rice Liberalization Law. Kasi nga po, hindi lang po at tinanggal yan ay yung quantitative restriction sa inaangkat natin bigas. Bakit po? Sa batas po na yan, buong-buo po, yung ating lokal na industriya ng bigas ay iniliberalisa. Yung pangangalakal, yung importasyon, pati eksportasyon. Sa totoo lang po, wala naman dapat, hindi naman pwesto yung eksportasyon kasi nga net importer tayo. Talagang nag-aangkat tayo ng bigas, hindi naman tayo nag-export ng bigas ngayon. Ano po? At masasabi natin na simula nga nung maisabatas na yan, tinanggal na yung quantitative restriction sa bigas, pinalitan po ng taripa. Dati kasi, meron po tinatawag na minimum access volume. Parang nagsimula, meron po 350,000 metric tons. Ang
pwede lang minimum access volume. Ito sabihin, minimum po yun na volume ng bigas na inaangkat na hindi po pwedeng pigilan ng Pilipinas na pumasok sa Pilipinas. Kaya nangyari po, labis-labis lalpas pa dun sa tinatakdang minimum access volume yung pumapasok na imported rice sa ating bansa. Yung pong batas na yan ay pangunahin po yung sponsor, pangunahin author niyan ay si dating senador, si Villar. Ano po? At ang House of Speaker noon ay si Gloria Macapagal Arroyo. At yung pong batas na yan, yung pong batas na yan ay inamyendahan sa ilalim ng Rehimeng Marcos Jr. Yan po yung Republic Act 12078. Ano po? Ano po ang ilang pong pagkakaiba niyan? Doon po sa Rice Clarification Law, doon po sa Rice Clarification Law, meron pong provision doon na lahat ng ating koleksyon sa taripa sa inaangkat na bigas ay papasok at magiging pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Magkano po yun? 10 billion per year. Paano po hatiyan nun? 5 billion. Ang hatiyan po nun, 5 billion para sa farm equipment and machineries. Yung pong 3 billion sa binihing palay. Yung pong 1 billion sa sinasabi nilang credit at extension. Ano po? Dito po sa Republic Act 12078, yung amendatory law, yung Rice Liberalization Law, sa panahon na ni Marcos Jr. yan, yung pong 10 billion na asset, ginawa pong 30 billion pesos. 30 billion pesos po. 10 billion para sa farm equipment and machineries, 6 billion para sa ay nagtuturing na discretionary fund ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. At sa ngayon, ayan si Bongbong Marcos Jr. Ano po? Ngayon, kaya lang, may provision yung batas na yan, 12078, pag hindi na-kolekta, yung 30 bilyon, halimbawa 2024, may 2025, o 2025, gamitin dapat ng 2026. Halimbawa po, hindi na-kolekta yung 30 billion pesos. Halimbawa, makukolekta na yung 15 billion pesos para sa kabuuang taong 2025. Yung 15 billion ay manggagaling sa current appropriation ng Department of Agriculture. Ang problema po doon, saan manggagaling yung 15 billion? Sa Farm to Market Road, sa National Rice Program, National Corn Program. So, sa halip na inilagay doon sa batas na dapat magagaling sa DIA o Daily Appropriations Act, manggagaling po doon sa kung ano ang ilatalob ng Kongreso na pondo ng Department of Agriculture doon sa taong susunod. O yung po ang problema malaki doon. Ano po? Kaya, masasabi natin, dyan sa batas na yan, doon pa lang sa Rice Clarification Law, hindi na po pwedeng magbenta ang NFA ng bigas sa merkado, sa ating palengke. So, hindi siya pwedeng mangangkat ng bigas kahit merong aktual at pangangailangan umangkat. Kaya po yung importasyon ng bigas naging privado. Yung pagbebenta ng bigas sa merkado, dati nagbebenta ng NFA rice na wala na po yun. Kaya po ngayon, privado po rin at commercial ang nagbebenta ng bigas sa merkado. Ano po? So, makikita po natin dyan yung, at tinanggal din po yung mga regulatory powers ng NFA. No? Halimbawa, hindi na pwedeng pag-uksan ng NFA yung bodega ng mga pribadong mga kalakal ng bigas. Wala na doon sa batas na yan. O inspection kaya. Hindi na rin pwedeng mag-issue ng import permit ang NFA. Ang kailangan lang ay yung sanitary, tinatawag nilang sanitary, phytosanitary import clearance mula naman sa Bureau of Plant Industry. Ano po? So, gano'n. Sa pinagsot, pinutulan ng kamay ang National Food Authority. Ano po? Sinapribado ng importasyon ng bigas at ginawang taga-impact na lang
ang NFA ng buffer stock. Buffer stocking po ang papel ng NFA kapwa doon sa PL o RLL at saka dito sa amendatory law. At yung kung bibilhin niyang palay, bibili niya, pero hindi niya pangalan, hindi niya pwede ibenta sa merkado, kundi para kung merong emergency situation at kung merong relief operation ng gobyerno, kung may natural calamities. Kaya po, ano kaya ang problema? Sinasabi ng NFA, hindi po kami makapagili dahil punong-puno ng palay ng aming mga buteka. Yun ang isang problema. Hindi po makapag-unload ang NFA ng palay, binigyan nila at ibenta ng diretso sa merkado. Dahil bawal na po yan. Dapat sa unang batas, yung 11203, at itong amendatory law, Republic Act 12078. Next slide. Ito na. So, winasak at winawasak ng rice certification law, o ngayon, amendatory law na sa amended, yung pagbuhos ng imported na bigas sa ating bansa, sa buong linya ng lokal na produksyon ng palay. Ibig sabihin, kung may mainit na issue ng flood control, no? Mga proyekto sa flood control, dito sa rice clarification law, rice liberalization law, at amended, tuloy-tuloy, wala pong sagka ang pagbaha ng ini-import na bigas sa loob ng ating bansa. Halimbawa, Nueva Ecija, sabi natin, ang Nueva Ecija po rin ang rice granary ng bansa. Number 1 rice producing ang Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija, surplus talaga. Sobra-sobra ang naliktika natin, napuputos natin yung palit bigas kumpara sa pangailangan ng mga Novosianos. Di po ba? Bakit pinapasok ka ng imported rice? Di po ba laking anomalya yan? Sobra-sobra ang produksyon mong palay at bigas sa Nueva Ecija, pero pumapasok ka ang imported rice sa ating bansa. So, ibig sabihin, kahit ang mga Novosiano, hindi self-sufficient. No? Bakit? Ayan po ay larawan lamang sa kalagayan. Ang China, siya po ang pinakamalaking producer ng bigas, 1.4 billion ang populasyon. Ano po? Ang India, siya naman ang number 1 rice exporter, 1.4 billion din ang populasyon. Ang Pilipinas naman, 112 ba tayo, 115 million ang populasyon natin. Ang Pilipinas naman ang number 1 rice exporter. Saan tayo makakita? Yan ang kalagayan na 10 beses, 14 na beses na mas malaki ang populasyon ng China at ang India, pero tayo ang pinakamalaking nag-aangkat ng bigas sa buong mundo. Magkakamali po ba tayo kung sabihin natin, ang mamamalang Pilipino at ang Pilipinas ang pinakawalang seguridad sa pagkain sa buong mundo. So masakit pong tanggapin, hindi po ba? Kaya yan po, mamaya, pag naghahanap na tayo, paghahanap ng mga sunod-sunod implementasyon, maganda po pagtuunan natin ng pansin. Next slide. Ipapakita ko po sa inyo, sa next slide naman, ayan. Ay di ngayong Pangunahing kwenta! Lokal na produksyon itaas! Presyo ng palay itaas! Importasyon! Ibatura! Rice certification law! Rice certification law! RIDA! Rice Industry Development Act! Isa batas! Ayan! RIDA! Sabay ko po lang yan. Presyo ng palay! 20 pesos ang presyo ng palay! Ibigay na!
Magandang tanghali po muli sa ating mga viewers ng Nueva Ecija TV48. Nandito pa rin po tayo sa CLSU para po sa Nueva Ecija Rice Farmers Consultation. Kaninang umaga nga po ay nagsagawa po ng pagtalakay sa kalagayan at panawagan ng magsasakang Nueva Ecijano si Dr. Rudy Undan, ang presidente po ng Utak Magsasaka Nueva Ecijano o UMANE. Kanya pong binigyang diin na ang importasyon po ang pangunahing kalaban ng mga magsasaka. At ngayon nga rin po ay binigyang pagsasalamat din po niya na pumutok ang issue ng flood control dahil nakita ang ginagawang korupsyon ng gobyerno. Kasama rin po sa pagtalakay sa kalagayan at panawagan ng magsasakang Nueva Ecijano, si Crisostomo Marzan, ang coordinator po ng nagkakaisang magsasakang Nueva Ecijano o NAMANE. Kanya naman pong sinabi na sana'y bigyang pansin ang hinaing ng UMANE, NAMANE, Bantay Bigas at KMP. At sinabi rin po niya na sa kabila po ng ganitong mga panawagan ay nagkaroon po ng malawakang pagpapahayag ng hinaing para sa mas mataas na presyo ng palay at pagtutol sa RLL ang 15,000 na magsasakang Nueva Ecijano sa pamamagitan po ng isang petisyon. Ayan, ngayon po ang mga nandirito po sa CLSU ay ang mahigit po sa 500 magsasaka, mga organisasyon po na nagsusulong po na amyendahan po ang RLL o ang Rice Liberalization Law. Tingko na ikalawang po tayo ng ating programa. At ito po ay para sa inyo ang bukas na talakaya. Bibigyan po dito ng mga mensahe at iba't ibang bayan, at iba't ibang sektor. At para po malaman kung ano po yung mga tayo at malilitin po natin yung mensahe ni Senator Kiko Pangilinan, Senator J.B. Bautista. Kanina rin po ay tinalakay po ang 6 na taon ng Rice Liberalization Law ni Rafael Mariano po, ang former DAR Secretary at ang presidente po.